Patuloy na lumalakas si Super Typhoon Leon habang kapalapit sa Batanes area. Batay sa update ngayon ng ating DOST Pag-asa, nasa 215 kilometro ng east-southeast of Batanes o Basco Batanes ang bagyo. Samantala sa ngayon, umaabot na sa 185 kilometro kada oras ang bugso o lakas ng hangin nito sa gitna. Samantala may 230 kilometro kada oras naman ang bugso dito. Samantala dahil dyan ay tinaas na sa signal number 4 ang Batanes area. Nabate na rin sa paliwanag ng ating DOST Pag-asa sa signal number 4. Posible maranasan ang nasa 171 up to 220 km kada oras ng bilis ng hangin. So ibig sabihin, ganun po kalakas. Imagine, kung halimbawa kayo nagtatakbo ng motorsiklo na nasa 100 lamang per kilometer per hour, ang kanyang takbo, sobrang lakas na po niyan. Imagine kung umabot na sa 171 to 220. Ayon po sa paliwanag ng Pag-asa, sa ganitong estado ho, may posible na masira na po yung mga struktura ng bahay, posibleng masira po yung mga gusali or mga tulay, or posibleng maputol yung poste ng kuryente. So ganoon na po kalakas. Kaya ingat sa ating mga kabayan, especially sa may area po ng Batanes area. Nakita rin natin sa ilang mga posts sa mga residente ng Batanes na sila po ay nag-prepare na sa area. Pero better pa rin na makapag-pray sila doon or makapag-ready or makapag-kubli sa isang matibay-tibay na gusali dahil malakas po talaga itong bagyong si Leon na ngayon ay nasa kategorya ng Super Typhoon. Ibig sabihin, maximum na po na klase po ng bagyo na kategorya sa atin sa Pilipinas. Kung titignan naman natin mga ka-great, yung movement ngayon pong araw na ito, araw po ng Miyerkules. So ito po yung kaninang umaga. So ngayong hapon naman, alas 3, ito po yung itsura. Pakita ko lang po especially sa mga taga Batanes area. Pero sa update kanina na ating nakita sa mga post sa mga news agencies, kanina pa po mga 4 hours ago ay wala na pong kuryente sa lugar po nila. Okay? And malamang maaaring wala na rin pong signal po doon. Then ito po mamaya mga alas 6, ito na po yung area po. At inaasahan ayon po sa Pag-asa, posible ngayong gabi or mamayang madaling araw, ito po makadaan dito po sa area po ng Batanes. Okay, so yan po. Alas 12 po ito ng hating gabi. So posibleng mas maaga dahil habang papalapit ito, habang tumatagal, lumalakas at bumibilis din po yung kanyang takbo. So kung makikita natin, malayo naman po yung sentro po ng bagyo, pero kung malayo ka man sa sentro, minsan mas malakas pa po no, yung mga buntot nito pong bagyo. So ayan po, kung makikita natin, dito pa lang po sa pinipicture out ng ating windy.com kung gaano na po kalakas yung hampas ng hangin. Yung nakikita nyo na po yan na parang hinihigop, yan na po yung imagination doon po sa posibleng lakas ng hangin. Okay? So yan po yung mga area. Then huwag din kampante sa area po ng Calayan dahil posibleng maranasin po yung mga lakas ng hangin, yung paghigop po niyan. Ito sa Burgos, Claveria, sa part ng Apari, Santa Ana. So yan po yung mga lugar. Kung makikita natin basta sa may part na parang yellow, okay, possible makaranas yan. Dito nga sa amin sa Palawan, napakalayo po namin. Okay, pero dito po sa amin sa ngayon medyo makulimlim na po yung panahon. So ibig sabihin yan po yung epekto ng paghigop po ng hangin na nagkukumpol po, na nagdudulot po ng pagkumpol ng kaulapan. Okay? So kung makikita natin, i-move natin. So by Thursday or bukas, ito po, papalapit po, no? So papalapit po sa area po ng Taiwan. Okay? So Thursday po ito ng alas 11 ng umaga. Okay, then possible, depende pa po ito, no? Kasi habang bumibilis nga at lumalakas, pabilis po yung takbo ng bagyo. So, possible Thursday 2 PM ng hapon, totally maglandfall ito pong bagyo dyan po sa part po ng Taiwan. Ulitin ko mga great, doon naman sa mga nasa signal number, unahin natin itong area ng Batanes area, na ngayon po ay nasa signal number 4, samantala nasa signal number 3 naman, ito pong area po ng Babuyan Group of Island. So ito po yung mga lugar na yan. Itong parte po ng Calayan. Samantala signal number 2, ito pong area dito po sa area po ng Babuyan, no, na part, and signal number 3 rin sa parte po ng Santa Ana area. So yan po, no, na lugar. Samantala signal number 2, ito pong area po ng Ilocos Norte, ang parte po ng Apayao, dito po sa may parte ng Cagayan, sa may Kalinga, okay, dito po sa may part po ng Abra. Samantala Ilocos Sur ay nasa signal number 1 na lamang. Samantalang ang Mountain Province, ito pong Ifugao, ito pong Benguet, La Union, ang Nueva Ecija, Quirino, okay? Ang area po ng Pangasinan, okay? So yan po ay nasa signal number 1, ang Nueva Ecija, Aurora, at dito pong area po ng Tarlac. So yan po yung mga lugar na lamang sa itaas na bahagi po
ng ating pong Luzon area yung manasa signal na kasama. Hindi na po kasama sa parte po ng Bicol area po. But asahan pa rin po natin possible makaranas po ng mga pag-ulan dito po sa ilang po mga area na hindi kasama po sa signal number dahil po sa lakas nga po nitong si Bagyo o Super Typhoon na si Leon.